So it's true. Dito ko nga pala dinala. Oh, mabuti naman hindi ka tinuluyan ni Carlos. If I know, ikaw ang nagsumbong kay Carlos na nandun kami sa bahay ni Zoe. Come on, Moira. Didn't it occur to you na baka naman sinundan ka ni Carlos magmula sa bar hanggang sa bahay ng anak mo? Ano mang ginagawa mo dito, ha? Ano? Paalisin mo ako dito sa Apex? Excuse me. Hoy, Giselle, alam ko ang batas. Bawal tumanggi ng pasyente, lalo na kung kasing ganda ko. I know the law, Moira. Kaya kahit na gaano kaitim ng budhi mo, hindi kita paaalisin. I just need you to change rooms. Dahil meron kaming mas VIP pang pasyente na kailangang gumamit ng kwartong ito. Ha? And besides, you don't deserve to be here. Teka, saan mo ko dadalhin? Probably somewhere you deserve. Eh, teka muna, Moira. Sa tinagal-tagal mo ba naman sa kulungan, don't tell me maselan ka pa rin. Sa dami mong kinain na uod, maduduming bagay, maduming paligid, mabaho, mainit. Talaga lang. Dapat nga sanay ka na eh. Oh, di ba? Annalyn, may bisita tayo. Hi, Doc! Hi, Doc Clinton! Hello. Hi, Kawi. Ang ginagawa mo dito? Eh, taga dito rin naman ako eh. So, dumaan na rin ako. Sabi kasi hindi ba nandito daw kayo. May masarap na coffee shop dyan. Tara, kape tayo. Doc! Ay, thank you pero mamaya na lang siguro. Sige. Mukha ngang serious kayo dito Anong meron? Eh kasi, nagkaroon kami ng patient. Ang bilis ng progression. Nagsimula lang naman sa simpleng lagnat. I'm thinking, wala kayang ibang sakit yung pasyente na na-aggravate nung nagkaroon siya ng mga infection. So, Doc, ano yung progression ng symptoms niya? Eh, nilalagnat daw siya simula kagabi. Tapos, kanina sa ER, umubo na lang siya ng dugo. Yes. Tapos, sabi, nagdeliryo din. Di na nakahinga. Tapos, dumugo din yung ilong niya hanggat sa nag-seizure siya. Kasi yung mga symptoms na sinasabi niyo, nagpo-point na meron siyang infection sa lungs niya. Pero sa test kasi, wala namang nakita na meron siyang bacterial infection sa lungs niya. Yun nga din iniisip ko, Dok eh. Paano kung hindi naman talaga bacterial ang sakit niya? Hindi bacterial, so what? Viral? Anong klase? Kasi di ba nabanggit nung kasama niya na meron silang boss na umuwi galing sa ibang bansa? Di ba nasa news yun? Na may TSV outbreak sa... Oh, teka lang, Doc. Ano yung TSB? Yung transystemic virus. Kasing deadly siya ng Ebola. So, ibig sabihin, may Ebola yung pasyente nyo? Hindi siya Ebola. Magkaiba sila pero parang Ebola yung symptoms niya. Ay, Annalyn, teka lang naman. Bakit? Eh kasi, kanina pa tayo nandito sa ospital. Oh, tapos lahat tayo na nandito, na-expose din dun sa patient. Eh kung TSV yun... We don't know that yet. That's why we need to test the patient kung meron talaga siyang infection ng TSV. Eh paano, Doc? Wala namang ganun test dito sa San Rigado. Sa Apex, Doc, sa atin, meron? Wala din tayong ganun sa Apex eh. Actually, wala namang ganung test sa kahit saang ospital dito sa Pilipinas eh. Kasi never pa naman nagka-TSV dito. Guys, ayaw ko kayong takutin. Okay? Pero kung TSV talaga to, the fatality rate without treatment is 60 to 70% within 2 to 21 days.
di dapat umaksyon na tayo agad. Dapat i-trace natin kung sino yung mga nakasalamuhan ng pasyente, tapos dalhin natin sila dito sa San Ricardo. Baka mamaya magka-outbreak pa eh. Dok, sana naman mali kayo. Kasi kung totoo yan, delikado yan dito sa ospital. Baka magkahawaan tayo, nakakatakot. That's why we need to be extra cautious from now on. Kailangan natin mag-conduct ng contact tracing sa mga tao kasi tumatakbo yung oras. Kaya kailangan na natin umaksyon agad kaysa magkakaroon pa ng epidemic outbreak. An epidemic outbreak? Ano yung pinag-uusapan niyo? Doktora, kasi po, Dok, ina-analyze po namin yung symptoms po ng pasyente natin na namatay po kaninang madaling araw. Nagsususpect po kami na meron po siyang TSV. TSV? Transsystemic virus? Sa pagkakaalam ko, wala pang ganyan dito. Yes po, Dok. Kaso nga lang po kasi, nakwento po nung kasama po ng pasyente na meron po silang nakasalamuhan na galing po sa ibang bansa. Naisip po namin na baka mamaya carrier po yun ng TSV tapos nahawa po yung pasyente. Meron ba kayong proof na magpapatunay dyan sa mga statements nyo? Wala tayong lab result na magpapatunay niyan. Magkukos lang kayo ng takot at panik sa tao. Dapat puro katotohanan lang yung sinasabi natin dito. Pero Dok, malakas po kasi yung kutubo namin eh. Doktora Annalyn, alam kong genius ka. Pero hindi mo linya yung disease outbreak na yan. Hindi ka epidemiologist, Doktora. But Doc, excuse me. We're doctors here. Hindi man namin specialization yung bacterial disease. Nandito kami para sa buhay ng mga tao. Nag-aalala lang po kami. Mukha ba kung hindi nag-aalala? Ang akin lang, gusto ko maging maingat tayo sa mga assumptions natin. Kasi hindi biro yung mga ganyang klase ng situations. An epidemic outbreak is very alarming. Dok, ba't hindi po natin kausapin yung medical director? Kasi di ba, prevention is always better than cure. Paano po kung tama po pala kami tapos wala po tayong ginawa? Uy! Kumusta? Si Idoy, sinugod eh. Kayo ba? Ito, sasamahan ko yung kaibigan ko. Magpapa-check up po. Ganun ba? Sige. Ingat. Nenep, gising ka na. Annalyn. Sir, alam mo na ba yung balita sa San Ricardo Medical? Ano yun? Sir, ilalockdown daw po yung ospital eh. Ha? Huwag naman sana yun yung viral outbreak. Si Zoe, papunta siyang San Ricardo. I need to go back to my private room. Kubo na kubo yung katabi ko pang ako anong virus ang dala niyan dito. Bakit ba? Bakit ba hindi ba ako pwede umuwi? Mang Mario, posible ho kasing dahil sa virus kaya namatay si Mang Idoy at maaaring nahawaan ho kayo. Wala munang makakaalam kung ano nangyayari sa atin dito. We need to control the virus. Wala munang makakalabas at makakapasok ng ospital. Ilalockdown natin ang buong ospital na to.